Eto na guys, eto na yon. Nagsalita na nga po guys at may buwelta, merong banat. Etong si ex-PDEA Chief, hindi lang po ito ex-PDEA Chief ha, bagkus naging isang general po ito ng PDEA. Nagsalita na po guys ukol dito kay Morales kung ano nga ba ang pagkatao, kung meron nga ba itong credibility. Nagsalita na nga po guys at siya kayo, magigimbal kayo guys sa mga sinabi niya, sa mga kanyang inamin. So by the way guys, sa mga hindi nakakakilala, ito po ay si Junicio Santiago. Appointee po siya guys ha, appointee ito ni former President Rodrigo Roa Duterte. At ito din yung tao na to ang nagsalita nung inilabas yung pinakaunang peking dokumento. Ito yung unang nagsalita na noong panahon ni former President Rodrigo Roa Duterte, kasi siya yung Chief PDEA nun tapos general pa siya, wala siya ni isang nakita na pangalan ni PBBM na nandoon sa list ng PDEA. Wala po siyang nakita. Yun po yung yung isiniwalat niya. So bakit ngayon meron ng ganito? Yan din po ang kanyang pinagtatataka. Appointee to guys ha, ni former President Rodrigo Roa Duterte at never po itong nasangkot sa kahit na anumang issue ng corruption. Never po ito siyang nasangkot. So anyway guys, meron din po siyang pag-aamin bukod sa ngayon sa interview ni Nino Barsaga. Buti na lang talaga meron tayong Nino Barsaga na may lakas ng loob na mag-interview sa mga may connection sa loob ng PDEA at talagang kinuha niya pa talaga yung may pinakamataas at appointee pa mismo ni former President Rodrigo Roa Duterte. So ngayon nga po guys, meron din siyang pag-aamin sa interview ni Morales. Ngayon lang to guys ha. Ang pag-aamin niya is itong si Morales ay mayroon daw pong tao sa likod. So ngayon, panoodin natin. So dapat guys, maiging hindi na natin i-cut. Panoodin nyo yung buong interview. Tapos mamaya, magbibigay lang ako ng aking komento. Ayoko yung, di ba, sa salita ika-cut. Tapos magdadagdag ako ng comment. Gusto ko yung dire-diretso para mag-gets ninyo. And after nun, isa-summarize na lang natin. Anyway, panoodin natin guys yung video. Mga kaibigan, first of all, ngayong araw ng May 1, 2024, pinilit ko na maka one-on-one at makausap personal si dating Chief of Staff Armed Forces of the Philippines, Junicio Santiago. Wait lang guys, nadidistract ako sa ulo ni Kap. Parang si Morales, no? Talaga, basta talaga mga kalbo, Pero si Nino buti na lang, kalbong matino. Anyway, eto na nga, guys. Magpatuloy. Dati rin po siya na PDEA Chief Director General na si General Junicio Santiago. Tinanong ko sa kanya personal, ano po ba ang pagkatao? Ano po ba ang kredibilidad nitong dating PDEA agent na si Morales? Now, mga kababayan, pakinggan nyo po mabuti kung mayroon bang kredibilidad or tama ba na tayo'y maniwala sa sinasabi. At may pagkakataon pa din po kanina na tinanong ko si General Santiago, Sir, ano po ang inyong opinion? May naniniwala ka ba na may mga taong nasa likod nila Morales? Ang sagot niya, natural meron yan. At hindi aamin ang mga yan para sabihin na may mga taong nasa likod. Now, mga kababayan, pakinggan na po natin ang akin interview. Walang iba kung hindi kay General Junicio Santiago. Si Morales. Hindi ko makakilala kabakaupo namin sa Greenhill ang girlfriend yan. Opo. Kaya ang tanong daw, sino mong asawa sinasabi mo? Hindi ba dalawa asawa mo? Kasi, kung kayo tayo tatanungin, sir, wait lang. Putulin ko lang guys ha. Close talaga nila. Itong si... pasensya na. Close talaga nila. Itong si Morales. Kasi nakakahampang pala nila. Alam niyo yun sa Bisaya. Nakakadaupang palad nila. Itong mga babae ni Morales. Mahilig pala sa babae si Morales, no? Ay, talaga nga naman. Talaga nga naman, talaga, birds, same feather flocks together. Anyway, wag tayong mag-focus sa mga babae ni Morales. Pagpatuloy natin.
Credible ba yung mga pinagkasabi niya? Ano? Credible ba yun? Alam mo, matalinong tao yan. Sabi nga ni General Bobby Santiago, i-polygraph test mo yan, lulusot kahit nagsisinungaling eh. Genital liar yan. Matalinong tao. Narinig nyo? Matalino palang tao itong si Morales. Ang problema, ginagamit niya ang kanyang talino sa pagsisinungaling. My goodness, pasensya na, ayoko sanang ikat, pero gusto kong ipa-emphasize sa inyo yung sinasabi ni Junicio Santiago. Matalino naman pala, kaso sa pagsisinungaling, which is true. Kasi sa dami-dami niyang kaso, kabilang na nga din po doon guys, yung dishonesty. Kaya nga siya napatalsik nung panahon ni Pinoy, 'di ba? Anyway, pagpatuloy. Genital liar yan. PMA din ba siya? Ano? PMA siya, sir? Sandalo lang, pulis lang yun. PNP lang siya. Pero kung kayo, sir, tatanungin sa inyong, siyempre, kada paano, kilala niyo naman yung background niya, meron kayang taong nasa likod niya? Eh, dyan ba naman, nagtatapak si Maharlika ba? Hindi naman si Maharlika, wala bang nagsusupport dyan? Meron yan? Oo. Nga, bang dapat magkakausap sila. Hindi siyempre, aminin ba nila sila nagpo-provide ng Yan, nakinig nyo? So, rinig nyo guys na nakakabudol din itong si Maharlika. So, anyway, sabi niya, hindi naman talaga aamin yan. Sabihin man natin sa hindi, diba, rinig nyo naman, sabihin man natin sa hindi na may nagsusuporta sa mga yan, hindi naman aamin yan. Diba? Ganun po yung yung gustong sabihin ni Junicio Santiago. Una niya nga sinabi, diba, na wala atang wala atang taong nasa likod niyan. Pero dagdag niya pa, aminin man natin sa hindi, may tao man sa wala, merong nagsusupport diyan. 'Di ba? Pakinggan pa natin. Labi, hindi sila magkakilala, naniniwala ka. Hindi, sir. Siyempre. Hindi. Pero kung kayo, sir, tatanungin niyo, sir, ano ang motibo ng lahat ng ito para ginagawa? Morales, gustong pumapil niyan, gustong pumapil niya, gustong nagtayuan ng anti-drug advocacy yan. Oh, anong motibo? Si Morales gusto pong pumapel. Gustong pumapel sa panahon kapag manalo. Kuno, itong si Sara Duterte gustong pumapel. Ganon. So ngayon, sinisiraan nyo na ang administration. Para sa sunod na halalan, meron kang kalalagyan na pwesto sa gobyerno. Diba? Gusto palang pumapel eh. Sip-sip. Tinira ko niyan. Okay. Tinira ko niyan pagkatapos, nang wala na ako, si Gutierrez naman binanata niya. Sabi niya, magaling daw ako kaysa kay Gutierrez. Buti pa raw ako. Tapos nagtayo ng foundation, ako ginawang poster board, hindi ako umaten. Okay. Yan ang kaloko yan. User. Diba ang gago? Nagtayo pala siya guys ng foundation, itong si Morales. Siya mismo ang founder, pero ang nilagay niya na poster, itong si Junicio Santiago. Bakit niya nilagay? Kasi nga, walang naniniwala dito kay Morales. Diba? Walang naniniwala sa kanya, so ginamit niya si Santiago Junicio para makakoop up ng mga donators. See? Anong kredibilidad ni Morales? 'Di ba? Di ang dating sa inyo walang credible. Eh, mo, wala. Walang credible. Eh, hindi ba nagka-dismiss yung time namin yan? Yes, sir. Hindi kasi yung dismiss yan ang kwan na, ito ang kwan mo. Kinuha siya sa Supreme Court. Opo. Dismiss siya. Nagka-dismiss ng PIDEA, in-appeal sa Court of Appeals, in-appeal sa Supreme Court. Ganyan siya. Opo. Perpetually disqualified from government service yan. Ibig mo sabihin, tanga yung mga justices. Siyempre. At tinanggal siya. Opo. Ba't lang kasimple yun? Ano, pinapalabas mo, sino nga, alam yung mga justices. Ikaw ang tama. Opo. Pero sir, kanina nga sinasabi ko nga, meron kayong dikit siya sa dating administration kasi dating administration gusto siya pabagsakin eh. Na? Dating administration, gusto pabagsakin ng dating administration ng kasalukuyang administration eh. Bago ko.
Dikit ba siya sa dating administration, sir? Hindi ko alam. Hindi ko nakikialam sa kanya. Wala. Mula nung mawala ako sa gobyerno, wala na ako, hindi na ako nakialam. Okay. Saan nakikita ko, tahimik na nga lang kayo, sir. Kaya anong gagawin ko? Ba't ako mag-iingay? Anong mapala ako? Yes, sir. Pero, sir, kung anong gusto lang gawin, problema nila yun. Bagat ako, position ko, nailip ng tao yan. respeto. Kung gusto nyo palitan, na mag-eleksyon ulit kayo. Pero sa tingin nyo, sir, magtatagumpay ba yung mga nag-a-attempt na papabagsakin ng administrasyon ni Pangulong Marcos? Depende sa presidente yan. Siyempre, depende kung ano mo. Kaya nga humahanap sila ng issue pa ulit-ulit. Kailangan magaling din ang mga dumidepensa sa presidente. Eh kung yung magdidepensa sa'yo, mapapahama ka lalo, may problema ka. Opo. Diba? Yes, sir. Ano pa simple? Diba? Narinig nyo? Tingnan nyo, paulit-ulit silang naghanap ng issue. Ano pa bang ibig sabihin nun? Diba? Eh, ito kasing tanong ni Nino Barsaga. Sa tingin mo, may dikit itong si Morales kay Duterte. Inamin naman ni Junicio na hindi ko alam kasi wala naman siya sa pwesto na. Pero sabi niya, sa nakikita mo, 'di ba, na tawag dito, sa nakikita mo na paulit-ulit silang naghanap ng issue, ano pa ba sa tingin mo? 'Di ba? O, yun yung sabi ni Junicio ngayon. So, nalaman nyo na itong si Junicio pala, itong si Morales, ang dami palang sandamakmak na. Actually guys, na-content ko na yan. Napakadaming kaso nga ni Morales. And kabilang na nga po doon guys, yung dishonesty. Kaya nga, tayo, maniniwala pa tayo sa ganitong tao. Anong kredibilidad ng isang taong to? At beside guys, alam nyo yung PDEA leaks na yan, unang-una, first of all, dapat hindi na yan pinatulan kasi hindi nga totoo yung dokumento. Kasi guys, yung pinaka-view lang naman, objective, main goal ng ni Bato sa PDEA leaks na to is pagmukain na meron tayong presidenteng adik, pagmukain na meron tayong presidenteng vangag, pagmukain na meron tayong presidente na gumagamit ng droga. So, one of the factor na dapat kailangan ng mapatalsik, mapaalis, kasi balak nila July daw itong si PBBM. Kaya paulit-ulit silang humahanap, paulit-ulit silang gumagawa, paulit-ulit silang nangangalkal, kahit hindi naman dapat kakalkal-kalkal kasi hindi naman credible, 'di ba? Paulit-ulit silang naghanap ng issue basta meron lang maipukol sa ating presidente. 'Di ba? Yan guys yung napapansin ko At saka yung na to, halata namang scripted itong awayan ni Maharlika versus Bato, Morales versus Bato, 'di ba? Tingnan nyo guys, nasabi ni Bato na totoo yung dokumento kasi may butas daw ng puncher. Diyos ko po. Sabi ni Bato, yung na yan, yung dokumento na yan, naniniwala ko kasi may butas ng puncher. Ang naging basihan niya, butas ng puncher, shit. Diba, gumawa kayo guys ng peking dokumento, butasan nyo ng puncher, maniniwala si Bato. Diba? Ganon katanga si Bato de la Rosa. Kaya nanggigigil ako sa kalbong yan. Nung nakikita ko yung interview nila, sarap nilang pag-untugin ni Morales Ipagkiskis yung dalawang ulo nilang mga walang laman. Diba? Tapos yung PDEA hindi nila pinagsalita. Tingnan nyo guys kung ako yung nandoon, ako yung chairperson. Nung sinabi ni Morales na bakit 2 minuto lang yung drug test ni President Marcos, dapat sinabi mo, ipatawag natin yung doktor ni Marcos kung sino yung nag-drug test sa kanya. Diba? Nung sinabi niya naman na, si ex-PRRD na mismo nagsabi, sa tingin nyo ba, walang na yun, kredibilidad yun? Kasi alam na yun ni ex-PRRD. Ginawa niyang source si PRRD, patawagin mo si PRRD, as well as yung presidente, ipatawag mo din. Diba? Ganun dapat yun. At saka, bakit niya ginawang source si PRRD? Nung doon sa Davao, anong sabi niya? Totoo na may adik, bangag tayong presidente. Nung nandoon sa Cebu, wala daw siyang sinabing ganun. Diba? Asan yung kredibilidad ng taong yun? Nanggigigil ako. Sumasakit yung kipay labo ko dito. Anyway, yan guys, yung ex-PDEA chief nagsalita na.
And sa mga hindi nakakalam, ito ding Expedia chief na to, nung sinabi ni Digong na may presidente tayong adik, tapos nung nilabas ni Maharlika yung dokumento na drug test daw, na isi-surveillance daw kuno, itong si PBBM, nagsalita to, na naging Expedia chief, general ako. Nandoon ako. Wala akong nahawakang dokumento na meron si PBBM history na gumagamit. Nagsalita to noon 2 months ago. And then ngayon nagsalita siya ulit dahil in-interview nga ni Nino Barsaga. At meron siyang alam, knowledge dito kay Morales. Na itong si Morales gustong magsumipsip. Itong si Morales ay meron talagang mahilig talagang kumamkam at mukhang pera. Yan yun. Diba? Anyway, yun lamang ho guys. At it's me again, si Mima Alicia Nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.